Laro nila, kailangan nilang hugutin yon. Ano yung mga bagay na natutunan nila sa series na yon na pwede nilang ma-apply talaga. Yun kasi yung magiging advantage eh. Una mo makakapa yung mas malilinis mo yung mga laro mo, may pwede ka pang i-adjust, may pwede ka matutunan. Yun yung kailangan nilang ma-apply talaga Okay. sa laban na to. Ayan, and speaking of immediately, kailangan na nating makitang ma-apply ang lahat ng yan dahil papasok na tayo sa draft for game number 2. The bands seem quite different, I'd say, compared to what we were able to see pagdating dun sa kanina. Do you still think na back siya Ayun na nga, Yeah. coach. Same yung pinili. Kumbaga second pick pa rin yung Oo. Wait, Onyx. Ayan ito na. yung deny ngayon. Deny. Ito yung sinasabi mo kanina na Oh. Claude. Ang Huy! bilis. Huy! Ang bilis ng reaction. Tingin ko predicted nila na aagawin yung Pakito. Pero, syempre, Benedetta, typical na 50-50 matchup yan. Season 7 meta pa yan eh. Edward, Rencio, yung mga ganyang heroes, di ba? Oo Pakito, nga. Bene, napalitan. Expected nila na yung Pakito madedenay. Yung Bene, auto-pick na kay Sanford dyan kahit anong mangyari. So ito Same siguro pattern. yung mangyayari din sana kanina. Yup. Oo. Kung kinuha ng Onyx sa first two picks etong Pakito. So, parang nakaramdam ata sila. Pero ngayon, sabi nila, hindi, sige, kunin na natin yung Pakito. Tapos sinalupan nila yung Harith, still keeping it within this lineup. Kumbaga nakita natin na-sense natin kung bakit pinili ng Onyx Philippines na mag-red side sila kasi gusto talaga nilang i-deny right from the start. But then, Benedetta ang naging pick-up dito. So it's still the same damage dealing scenario na ngayon, meron pa rin silang panibagong pantapat dun sa Claude and H. So we'll be filling up this lineup. Talk to us about this first 3 picks ng Onyx PH. Sa Eto, akin Max. yung Chew pick, medyo mahirap bitawan kasi yan once na makita mo yung back siya na bibigay mo. Auto pick mo talaga yan as a roamer kasi medyo pili lang yung roamer na maganda against kay back siya eh. So yan, isa siya sa pinakamagandang pantapat sa back siya yung Chew kasi pwede mong dodge yung gulong. Kasi Alright. yun yung malaking factor kay back siya yung gulong. So pwede niyang i-dodge, kontrolin yung mapa. So yan, ang tingin kong plano ng Onyx dito, possible maglabas sila ng mga ibang jungle heroes na pantapat sa back siya sa ilalim. Possible mga Suyo, Lancelot, Pretrin, mga ganyan. Oh. Depende sa Okay, so kumbaga, ang nagiging dating ngayon ng draft ng Onyx so far ay puro dive talaga. Oo, Yun ba yung ganyan. nakikita mong idea na gusto nilang medyo tapat-tapat lang din eh. Yung back siya, bibigay nila, dedenay nila yung Pakito Claude. Tapos tinapatan lang din naman ng TLPH ng Bene tsaka Harry. Grabe, coach, naramdaman mo. Ayan, Lancelot, Binan. Good ban yan sa side ng TL. Medyo naramdaman siguro nila dyan. Siguro, Suyo, pwede Nolan. Possible din, Nolan. Kasi sobrang bilis mag-farm ng Nolan eh. Yeah, So, possible gumanda rin yun sa side ng Onyx. Tingnan natin kung magiging option nila yun. Pero, kasi Pakito, damage siya, di ba? Yup. So, di ko sure kung sobrang compatible siya. Kung papasokan mo ba ng damage jungle na That's true. assassin. Actually. So, yun yung medyo titignan natin. Pero ito, good ban to sa side ng Onyx, yung Hylos tsaka Gatot. Kanina kasi nung nag-choose sila, nakapag-pick pa ng Hylos si JP. Yes. Correct. Sobrang hirap ng mag-choose sa Hylos talaga. Kaya maganda na binan nila yan. And ito, Max, in addition, we saw yesterday, or in fact, yung mga junglers na minsan pinapanta pa talaga dito sa backsha, yung Fredrin na madalas Oo. nating nakikita. So since nabanggit mo nga na damage dealing yung Pakito and yung Claude, is there a possibility that they go utility o dapat ba mag-double down ka talaga completely dun sa mga damage dealing assassins? Gaya nung Lancelot at posibleng Nola na ibaban ngayon ng Liquid. Siguro pinaka-safe na yung Fredrin. Siguro, safe pick na yung Pretrin kasi yun nga yung damage Pakito, damage XP. Medyo magiging 50-50 yung laban pag nag-Pretrin. Pero kung willing silang sumugal, tumapat ng ibang jungle against sa back siya, may kita natin. Kasi kahapon, gumana yan Pakito Leo, di ba? Correct. Oo. Yung Leo naman kasi, kahit naman sabihin mo siyang damage siya, pwede rin naman siya mag-item ng mga defensive, Yes. like brute force, wings, mga ganyan. So, possible yan. Pwedeng nagsiset up sila sa Leo pick. Oo. Yung kasi kahapon nung nag-Leo mode sila, ay may nakalaban silang Leo, parang si Balen din kasi yung mga magagandang heroes dyan Yeah. Pantapat sa Leo mode dahil sa copy ng Oo. Pero si Kimi, maganda pa rin si Kimi kung kukunin ng TLPH. So, tingin ko nagsiset up sila sa Leo pick.
nagawa na rin naman ng Onyx yun, Leo plus Pakito. Baka yun yung gawin nila. Pero kung medyo i-50-50 nila, mag-safety sila. Pwede rin siguro. Okay. 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 Pero sobrang si Baksha kasi parang based sa series ng Baksha versus Fred. Yung Baksha yung mas mas lumalamang. Oh. Okay. Ito na. Initial thought natin, Bri, it's Takimi versus Hilda that you mentioned. Yep, so mid control na naman. Nakikita natin kung paano to pinaprioritize and kung gaano siya kaganda i-pair with a very fast rotating XP laner in the hands of Sanford, which is the Benedetta. Pero dun pa din ako naku-curious sa jungler ng Oni. Oo. Kasi knowing na may Hilda ka na on the other side, Oo. parang mas mapipigilan ka na Pag freely Leomord. pumili nung Leomord. Ano, yung Leo para sa akin, good pick pa rin naman siya. Safety lang. Ayan. Ayun. Okay pa rin. Kasi pwede mo naman targetin yan yung Hilda eh. Once na Leo Mort kasi pag fighter, hindi ka naman masyadong takot sa Hilda. Ang heroes lang na medyo mailang ka mag-Hilda is Assassin. Yes. Kasi kaya ka solohin. Pero kapag Leo Mort, hindi naman niya masyadong Okay, so may chances pa rin naman at nakita naman natin multiple times kung gaano rin kayang sumabay Yes. ng isang Cho. Especially being a Cho Valen, no? Parang hindi ka naman ganoon ka may encourage na mag-super high invade. Man, these are some really good insights coming out from Coach Eto Max. Coach, maraming salamat ha. Thank Pwede you. kang MPL coach. Pwede kang coach. Na Pwede. testing mo ba every now and then? Now I just have one more question, Bri. Okay. Boy pa ba ang San Juan Arena? Game 2, 1-0 TLPH. Casters, please take this away. At magpapatuloy na nga ang Golden Rivalry sa pagpasok natin dito sa Land of Dawn. Matapos makuha ng Team Liquid Philippines ang pagkapanalo in Game 1, naghahanap ang Onyx family na makakuha ng isa to even out the series to 1-1. Ngayon makakakita tayo ng isang high-impact XP laner matchup between Kirk and Sanford na naka-Benedetta at Pakito. Parehas madulas, parehas may damage, and may kita natin na very similar ang naging draft ng both teams from the past game. May konting changes lang pero parang yung Onyx Philippines, they want to try again. Gusto nilang ipakita na nagkamali lang sila ng execution mula dun sa game 1 na yun. At nagulat ako na hindi nyo tatanungin about this matchup kasi I believe na parang ito yung mga 50-50 matchups. At pag tinanong mo yung mga pros, ang sagot nila dyan ay pag hawak ko yung Benedetta, panaling Benedetta. Pag hawak ko yung Pakito, panaling Pakito. Ganon ang sagot dyan. At ito, I think it was Edward who shared this in his social media. Ang mga XP laner raw hindi malakas kapag walang ego. Tama, At tama. yan naman ang makikita natin, pare. Yung Benedetta, ang iniisip niya na, kaya ko to. Kaya ko to. At ang iniisip ng Pakito, ay kaya ko rin to. Pero tingin ko talagang 50-50 matchup siya. In a way na skills matchup. May direct advantage ang bawat hero. I feel like sa pag-control ng crab, parang mas papabor pa rin sa Pakito. Pero kung hindi ka aabot doon, katulad ng ginagawa ng Sanford na fina-fast clear, doon ka malulugi. Oo, at mukhang malulugi ng bagya dito si JP. King Kong! Hindi niya natuluyan pang mahahabol si JP. Pero si Sanji dito nangaray mula doon sa ginagawang pressure ni Super Prince and ni Brusco. Ibang-iba doon sa game 1 natin na napanood. Oo. Tsaka magiging breaking point siguro dito yung una nating pagong with Team Liquid Philippines already setting up around that turtle pit. But the same could be said para dito sa Onyx Philippines na mukhang parehas na katao din lang ang ipapadala sa pagong na ito. Kung usapang lamang lang naman kung sino makakuha ng pagong ang siyang makakalamang sa laro. Maganda ang panimula dito ng Onyx Philippines pero si Carl TZ ay within the range. That is gonna be turtle secured para sa Onyx Philippines. Electrifile blow gagamitin dapat si King Kong ang mapapatumba. Hindi na niya nagawang sumakay sa kanyang kabayo kaya sila ay madedehado. Purple buff right now ay aagawin pa ng Team Liquid Philippines. Kung kanina sa game 1, talaga magiging iba. Tuloy pa rin ang bakbakan dahil gustong sumabay ng Onyx Philippines pero successful ang Team Liquid Philippines sa pagnakaw ng purple buff. Parang napasama pa ata yung paglaban doon sa pagong. Walang choice naman ang Onyx kundi lumaban dun sa turtle fight natin. But TLPH just outplayed them, especially with Sanford going in for the Petrify na naghintay talaga ng proper moment to go up against King Kong. At alam din ng TLPH na pwede nilang puwersahin ang Onyx sa isang desperate na lugar. Kung saan, nung nabait ni JP yung pag-dive doon ni King Kong as well as ni Brusco,
At dinipensahan lang ni Carl TZ. Nakakuha sila ng advantage by not having the Phantom Speed available dun sa mismong turtle fight for Onyx Philippines. Oo, tsaka yung first blood plus the purple buff na nanakaw. Para bang babagal lang pacing dito, bagya ni King Kong. Pero wala pa namang level gap na nakikita na obvious. Bagamat may marami-rami pa ang i-clear dito ng Team Liquid Philippines sa sarili nilang jungle. Kalmado muna ang loob ng Land of Dawn. Naghahanap lamang ng potential opportunities dito si Brusco. Lamang ng level ang roamer ng Onyx Philippines. Kung mapapansin natin yung Onyx Philippines, medyo mas ano sila ngayon umaangat na sila. Hindi na sila yung naging super reactive na paatras ng paatras. Kung mapapansin natin, Onyx with Brusco leading the pack. Naghahanap talaga siya ng good angle, kaso nga lang napasobra ata. Dahil siya ay mabibigyan ng Team Liquid Philippines, pero yung matchup sa may bandang iba, ang lumalamang doon si Kirk. Oo, nakita natin no? Nagkaroon ng trade-off na napauwi dito ang Benedetta ni Sanford. Pero mukhang pagong na naman ang paglalabanan ng dalawang kupunan na ito. Team Liquid Philippines, after that pick-off in the mid lane kay Brusco, ay makakalamang sa pwesto around this second turtle, pero hindi pa nila ito sisimulan. Yeah. Coach Etomax said na parang pag nakita mong back siya yung jungler ng kalaban, magkaaroon ka ng leeway na kumuha ng isang Cho. But I feel like itong TLPH, sinagot nila yung ganong klaseng factor para sa Onyx Philippines by adding another layer of sustain sa kanila, which is itong Hilda na meron ding flicker. Pang frontline, talagang malilito ka if you are Brusco kung sino yung magandang kibain. Ganda ng huli with a Petrify, so talaga makakaramdam itong si Kirk. And mukhang makakahabol pa itong si Sanford on the turtle fight. Let's see kung anong mangyayari dito. King Kong, tinitipid pa ang Phantom Steed. Gagamitin niya at the perfect moment, and here we go. Kaso nga lang si Sanford ay kasama na nga dun sa laban. Pagong makukuha ng Onyx Philippines, pero mukhang sila'y mahihirapan. Medyo marami-rami ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines, at si Carl TZ mapuputumba ng Onyx Philippines. Napakaganda na naging palitan. May pagong, may 2 kills. Masasabi natin na unti-unti na nga nakakabawi ang Super Fam at makakapagbigay pa nga ng pressure on the top side. But Sanford will try his best to defend this lane. Medyo delikado. Dalawa magiging katapat niya. The jungle is real! In a 2v1, mananaig sa istoryang ito ang Onyx Philippines. Ladies and gentlemen, nakuha na ng Onyx Philippines ang lead dahil sa mga sunod-sunod na engagements. After that second turtle, 1,000 lamang ng Onyx kontra Team Liquid. And it's because of Savero. Dun sa pagdepensa, dun sa may top lane, ay na-outplay niya itong si Sanford, going in for the flicker and the juggle with his friend, itong si Super Prince. Pero bago yon, nung nakita natin yung turtle fight na walang petrify, itong si Sanford, ang ginawa ng Onyx ay tawagin yung kanilang gold laner na kalapit lang din naman dun sa may turtle, dun sa may top lane. Savero able to get 1 kill and 2 assists, and now 1,500 ahead of the game na itong Onyx Philippines. And this is something rare na nakikita natin sa loob ng mga Team Liquid Philippines games. Minsan lang talaga sila hindi nakakalamang. Pero Sanford, tatlong umahabol! Napakaganda na naging desisyon ng Onyx Philippines. Nabigyan nga talaga ng pansin itong si Sanford kasi kanina siya ang naging playmaker, and right now pipigilan nila, pero may ganti ata gagawin dito Team Liquid Philippines by killing King Kong. Wala na naman pagsakay sa kabayo na magaganap. Oh, they wanna go for a pick-off here, but Brusco, di na makakahabol. Does have the flicker pero walang ultimate. Ang kapalit, merong solo farm itong si Savero sa may bottom lane. Tingin ko, when it comes to the trades, parang mas maganda ang napunta para sa Onyx Philippines. Lalong-lalo na kung makakahabol dito si King Kong. Oo, sisimulan na rin ng Team Liquid Philippines ang pagong. Napakabilis nilang ibaburst ito. Hindi Wala na na pinahabol. makakaagaw pa. That's gonna be one and the last turtle na mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. Onyx pa rin ang may hawak ng kalamangan, but it is a small win para sa TLPH. Para sa 7 minutes, ganun yung kabilis kinuha yung turtle. Parang pumitik lang. Well, that's the power of the Kinina. Naka-Sky Piercer ngayon. Well, of course, the damage output is going to be there. Oh no. Kaya Naku ba po. nila to? Kaya ata kung aapatan, pero yung angulo hindi naging maganda para sa sipa ni Brusco, at siya pa ang madidisgrasya, but with the help of the flicker, hindi pa rin talaga makakatakas. Bumitaw din ng resources ang Team Liquid Philippines para i-capitalize yung mistake na ginawa dito ni Brusco. 4 ng miyembro ng Onyx hindi sapat. Wala doon kay Carl TZ. And unfortunately, Onyx overplayed their hand. Nag-overcook ang mga tropa natin doon at hindi nasipa sa tamang direksyon.
nakakagigil nga naman talaga na makita ang isang Cartesi na mag-isa doon sa may kaliwa, but knowing his limits as this back siya, nakapag-punish pa. Oh, Petrify, Kirk. Makakatakas nga ba? Ay, papasok na rin si King Kong. Napaganda na takas dito ni Kirk. Yung retry hindi naging sapat para siya ay mapatumba, pero umabot at tumawid pa rin. Cartesi doing some gold things. Pero si Sanford na mapapatumba. Sanji nandito naman na. Pero mukhang sila may ipit. A sandwich play. Kami from Team Liquid Philippines. Brusco ay mapapatukan. Siya'y maaaring mabigyan. And Teddy is here. Team Liquid Philippines. Ayaw talaga magpatalo! At akala natin makakalamang na ang Onyx Philippines sa trade-off na yon. At lamang na nga kanina ang Onyx Philippines pero muling babawiin ng Team Liquid Philippines ang gold lead, evening out this ball game 9 minutes in. Oh, Cartesi, the GOAT. Nakita natin kung paano nag-outplay. Tinry pang lumapit doon ni Kirk. Pero nagbato siya ng plato. Saktong-sakto doon kay Kirk. Even when he knows na mayroong bush at wala siyang full vision, eh nakapag-outplay pa nga si The GOAT. Like the final blow, sabay combo with the GOAT. Napakagandang kill dahil sakto lang din na up na yung lore. Team Liquid Philippines, nabawi na kagad nila yung kalamangan ng Onyx Philippines kanina. Pero mukhang hindi sila magpapatalo. They're going in for the trade. Good angle coming in from Brusco. Pero sobrang kunat ni Carl. Hindi nila mabigyan. Hindi nila makuha yung kill na kanilang inaasam-asam. And Team Liquid Philippines, talagang tuloy pa rin sa paghabol. Sila naman ang magka-counter ko. At talagang mapipilitan naman na mag-back away ang members ng Onyx Philippines. And ngayon, naaabot pa yung Onyx. Mukhang may Lord fight na naman Oo. na talagang sayawan malala. At medyo even na ang ating laro. Ibig sabihin nito ay makakapalag ang parehas na kupunan. But for the last few minutes, Team Liquid Philippines ang nananaig sa mga trades na nahahanap nila. Bagamat si Savero ay nakaka-farm, mukhang may bibigyan na naman. Super Prince goes down at Recta Lord na ang call ng Team Liquid Philippines. What a shutdown! Walang flicker si Super Prince na yun. At there's really no chance for Onyx to contest this Lord. DLPH, hindi nila basta-basta binibigay yung pag-peel sa kung sino-sino man because they can peel for each other. Hindi porke ikaw yung Hilda or ikaw yung Hylos, eh ikaw na yung magpoprotekta. Minsan kahit si Cartesi na back siya, eh pinoprotektahan ng isang Kimi. Hala! Pipilit sila dito ng depensa pero mukhang mapapa-flicker out naman itong si Kirk upang siya'y makatakas. Brusco dito, maaaring mabigyan kung siya may iwan pero may flicker pa naman. Andyan si Sanford pero mukhang tinitipid din na nila yung mga dala-dala nilang resources. And with this Lord, talaga atang makaka-penetrate ang Team Liquid Philippines dun sa mga tore. At yun naman ata ang hinihintay natin ang mula dito sa Team Liquid Philippines. Get at least one inhibitor turret. Marami pang tore ang side ng Onyx Philippines. Ano bang defense plan kung ikaw ang super fan? Kailangan nila mag-spread ng mapa for once. Pero dapat hindi sila mapunish now. Napakahirap na yan. Typically sa isang utility jungler setup, pag ang kalaban mo ay nag-setup ng utility jungler, kaya mo siyang splitan. Pero ang ginagawa dito ng TLPH, ginagamit nila yung mobility at yung pag-traverse ng isang Benedetta with this back siya. Nagbibigay sa kanila ng anti-split push na mechanic for Onyx. So parang na-checkmate nila ang Onyx sa ganitong klaseng composition na kapag napag-snowball sila into the early stages, napakahirap humanap ng solusyon if you're Onyx Philippines. Hindi ka makapag-split, napakahirap mag 5v5, hindi mo makontrol yung river. What a difficult scenario this is for Onyx. Buti na lang, meron pa silang isang natitirang trump card. It's Savero on this Claude. Oo, kailangan nata talaga nila mag-antay pa dahil looking at the items, kakatapos lamang ng Swift Trinity, kanina lamang, and masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Nag-aantay pa ata ito ng isang defensive item such as the Winter's Crown para tumaas ang kanyang survivability during team fights. At matagal-tagal pa ang susunod nating objektiba pero mukhang makakuha ng top lane turret ang side ng Team Liquid Philippines. Ang tanong na lang ay kung ipaglalaban ba ito ng Onyx? Napakaganda ng ginagawang pressure ng Team Liquid Philippines na naman. Tore lang ang kanilang magiging goal. Pero mukhang pwede rin naman na kumuha na sila ng kill dahil si Brusco ay malalim naman. So yun, yung pagkuha ng Tore plus additional pa na bonus kill. And the TPs coming in from the code. Pero mukhang si Super Prince ay magdanakaw ng Electro Final Blow. Hindi nila magagamit to their advantage. And mukhang napapatunayan na natin na hindi mo nga pwedeng ibigay yung back shot dito kay Cartesi, pero pipilit naman dito ang Team Liquid Philippines. Pinapasok na ang base ng Onyx PH. Pero right after destroying that inhibitor turret, back away na
Oo, push naman nata sa mid lane ang call ng Team Liquid Philippines. And another Blade Armor secured para dito sa TL. Dalawa na ang may hawak ng Blade Armor against this Claude-empowered Onyx Philippines. How's the situation looking at para sa Onyx? Very difficult. Buti na lang hindi pa namamatay dito si Savero. It's difficult to look for a way para makabawi dito ang Onyx Philippines. Siguro pag constantly makakuha ng Electro Fire Blow, itong si Super Prince, siya pwede maging supplement ng damage output. Lalo na naka-lightning truncheon naman na siya. But you will also need one defensive item para dito sa ating Claude. Wind of Nature is necessary in this team fight. Sisimulan na ng Team Liquid ang Lord na ito. Hindi yata alam ng Team Liquid Philippines sa kompletos rekado sila. Si JP ba ay bibigyan? Mukhang magbabakay. Sila pa ang bibigyan. Napakatapang ng Team Liquid Philippines na sila pa nga ang sumuong dito sa mismong gulo. Pero nagbabakawi na yung members ng Onyx Philippines. And right after noon na mapatras, balik sila doon sa objective. Pero ngayon, ibabalik din naman ng Onyx Philippines. Alam nila na parang tug of war itong nagiging labanan. Kung sino ang bumitaw, siyang talo. At may off-lane advantage ang side ng Team Liquid Philippines doon sa may bandang itaas. Hahabulin ata nila si Kirk! Si Kirk maaaring mapagdiskitahan at siya nga talaga because of that Petrify. Pero successful escape coming in from Kirk. Madedepensahan niya yung opposite side. Kaso nga lang kulang sila sa miyembro dito sa mismong Lord fight. So Team Liquid Philippines, they have the advantage. Ang tanong, irerekta ba nila? Oo, irerekta ata nila. Nakita na nila may miyembro doon sa taas. Zaman Force na gamit na rin para mang-zone. At Rekta Lord na rin para sa Team Liquid Philippines. Reset sa Lord. They will have another chance. Pinap lang yung Phantom Steed. So Winner's gusto luck. lang din natanggalin lang ng Team Liquid Philippines. Burned ultimate coming in from King Kong. Tapos try again na lang. Oh, the patience. At nakita na naman si Kirk na nag-clear kaya itutuloy muli nila Alecto final blow para i-burst ang Lord. Buhos na lahat ng meron sila. Free Lord para sa kanila. Pero they will go in for the kill. Select the final blow mula sa IMU. Hindi magiging effective. Brusco will go down. Pero laban ang call ng Onyx Philippines. Andito naman si Kirk sa may bandang Yeti magkagaling. Si Carl maaaring mabigyan. Pero si Teddy, medyo delikado na rin. Kirk will secure the kill. Sanford naman nakikipaglaban sa mga miyembro. And ma-outplay niya. Pero Super Prince to the rescue. Kirk? At si Sanchi na lang ang natitira. At si JP ina-outplay niya. Ngunit wala ng takas mula kay Kirk. May Lord ang Team Liquid. Ngunit apat ang tumumba. The Lone Stallion left to defend para dito sa Team Liquid Philippines pero may Lord na kasama doon sa may bandang itaas. Safe to say, nahanap ata ng Onyx yung paraan para makabawi dito. Nandun sila sa napakalayong mga lugar para ibigay yung Lord muna. Sabay pumunta sila sa may backlines. Crucial flanking coming out from Kirk to pressure Teddy dun sa may backlines. At dahil doon, itong si Savero at si King Kong ay nakapiglas mula kay Sanford. Although eventually King Kong will die. Makita naman natin yung trade-off mula kay Super Prince. So dahil nandun sa dulo, itong si Teddy na iniiwasan si Kirk, walang damage output na enough para patumbahin si Savero at nanalo ang Onyx Philippines sa teamfight na yun. Finally, a teamfight na hinahanap ng Onyx Philippines. And now we're entering the 16-minute mark. Ito rin yung inaabangan natin ng game number 1 kung saan kadalasan ay nahanap talaga ng Onyx Philippines sa kanilang power spike when running this Leo mode around the 14 to 16-minute mark. At mukhang pasok na pasok nga yung nakita natin kahapon sa nangyayari ngayon. Puso kung puso pa rin talaga ang Onyx Philippines and ilang beses na nga natin nakita na paulit-ulit nilang ginagawa na pag losing sila, pag sila yung at a disadvantage, nagagawa nila ng paraan upang sila'y makabawi. And right now, proof na yung team fight na yun na kaya nila makipagsabayan ng limahan. At si Kirk ang isa sa mga nagiging problema ng Team Liquid Philippines. At nasilip natin sa ating Infinix in-game equipment na may Winter's Crown at pati Malefic Gun na rin ang kupunan ng side ng Onyx Philippines on this Savero Claude pick. Kaya naman may expect talaga natin na may damage na siya. Yes, at kaya na talagang mag-activate sa may likuran. So far, ang pinaka nagiging MVP para sa Onyx is pagiging reliable itong si Super Prince on dealing the damage. Isang beses lang naman siya napapatay dito. At every time na hindi siya aktibo sa isang teamfight, naguguluhan din naman ng Onyx Philippines. But the way that he is using the Electro final blow sa ngayon, nagbe-benefit para sa Onyx. Isang hidden advantage na meron ngayon yung Onyx, or at least na 50-50 nila, is yung long lane ay nandun sa kabila kung saan okay pa yung kanilang inhibitor turret. At saka parang ginagamit din ata ni Super Prince yung Electro Final Blow bilang gap closer, yes. na may damage para mas madami makuha ka. Uy! Electro Final Blow. Use though. Burn na yung Petri, so medyo malulugi ang Team Liquid Philippines doon sa Lord fight na posibleng mangyari maya-maya lang.
pwede nang mag-force ata ang Onyx Philippines ng teamfight dahil alam nila na wala pang Petri si Sanford. And that's 70 seconds across the map. Alam ng lahat na matagal-tagal pa bago bumalik itong Petrify na ito. Pero medyo maswerte pa ang Onyx Philippines sa upcoming Lord natin, Wolf, dahil malapit-lapit doon sa lane na lamang ang Team Liquid. Makikita natin ng Onyx na nakuha na yung lead sa ngayon. But I don't think it matters as much. Nasa galawan na lang talaga. Importante pa rin ang advantage ng TLPH by being able to push a top lane turret. Pero sa ngayon, sa Lord Dance, it's a true 50-50. Pagalingan mag-setup, pagalingan mag-execute. And you have to watch out for the flankers on both ends. That's Sanford, pati na rin itong si Kirk. Nakita natin na nag-succeed talaga yung parehas nating flankers doon sa last team fight natin kung saan nahanap ni Sanford yung kailangan niyang mahanap at nahanap din ni Kirk yung mga kailangan niyang mahanap. And now in terms of visibility, naghahanapan ang dalawang kupunan around this Lord area. Nice ultimates, pinato na rin. Ipapersakta ni Teddy, ha? Sobrang low na ni JP dito at maaari siya mabigyan. Yung Lord nga lang ang mapapabayaan. That is gonna be the Lord in trade of JP's life. Pero hero na ang magiging target ng Onyx Philippines. Gusto na may pagsabayan. Sayawan malala. Zaman Force binitawan na. Electro Final Blow mula kay Sanford. Pero mukhang hindi niya rin nakukuha itong si Super Prince. It's basically gonna be a trade. A Lord para sa buhay. Ang ganda nung nangyari doon. Maganda yun ang nangyari para sa TLPH. And masasabi ko na hindi sana ganun kaganda pero nakuha nila yung Lord. At typically, pag ikaw yung team na namatayan ng hero sa isang late game Lord fight, ikaw yung lugi. But that is just the roamer. And you would think na yung Onyx Philippines ay marami pang makukuha dun sa kill na yun. Big props to Sanji and Teddy na nabugaw nila yung mga divers coming out from Onyx. At all of a sudden, TLPH na ngayon ang aabante. Oo, tsaka kailangan dumepensa na naman ng Onyx. Bagamat 4v5 ang senaryo na ito, ang daming tools ng Team Liquid Philippines para puwersahin ang mga inhibitor turrets dito sa base ng Onyx Philippines. At pag dinilay pa nga nila, maaari pa nga umabot dito si Daddy JP kasi on the way na rin naman siya doon sa mismong lane. Pero mukhang madedepensahan ng Onyx Philippines yung Lord sa may bandang itaas. May enhanced minion waves lang na iindahin itong Onyx Philippines. Pero ang laki ng potential eh. Kung mapapansin niya lang kanina, si Kirk nasa baybad ng likuran. Nag-aabang din ng flank doon ni Sanford. Nagbabasahan sila kung sino yung lilikod. Expected na rin kasi ng dalawang backliners natin for Team Liquid Philippines and Onyx na talagang may maghahabol sa kanila. And I think this is what you call the best of the best dito sa Pilipinas. As of now, 20 minutes in, we are seeing a very even game kung saan hindi na nga nagmamatter ang ating gold date sa pagpasok ng 60k sa parehas na kupunan. Lock item na halos ang mga manlalaro natin dito. Depende na lang kung anong ibabuy and sell nila at masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Yes. Eventually, makikita natin no boots na para kay Sapphire. Oh, it was actually now no boots. At full item din para dito sa ating Valentina. Immortality picked up by Brusco as well na sa ngayon meron pa rin siya. So, crucial yan sa next Lord fight. Tingin ko ang pinaka-importante daw is yung pwestuhan ng mga players natin dito sa ating Lord fight. At isang bonus para sa TLPH, reward ng pag-push nila dun sa may top lane is this long lane advantage. Natin sa Lord Dance na pwedeng makalamang ang TLPH at iba rin yung kanilang diskarte. Left, mid, push ang kanilang hawakan. Oo, kailangan din talaga nilang at this point, no, if you're Onyx Philippines, ay mag-ingat. Hindi pwedeng dumaan ng mag-isa. Hindi pwedeng may mapitas before this Lord dahil napakakapal na rin po ng ating mga Lord, ng ating mga respawn timers kung sakaling ikaw ang mapitas. Kaya triple ingat dapat para sa parehas na kupunan. As the Lord is started by Carl TZ at pepwestohan na nga niya, mamandohan na para sa Team Liquid Philippines habang nga ayusin naman ni Sanford ang long lane against Onyx. Actually solidifying yung lamang ng Onyx dito sa Lord, ang lamang ng TL sa Lord Dance ito. Pero may gagawing sagot itong si Kirk ha. Kung dun siya sa long lane, gusto rin naman ni Kirk na iangat din yung minions dito sa may bandang ibaba and walang info ang TLPH na maaaring dun nga manggaling. Itong si Kirk pero Lord ang magagawa. Sino kaya makakuha? Parehas na low but that is gonna be Sanji securing the Lord. Pero mag-hero lock na ata itong Onyx Philippines kaya magsisi-atrasan na yung members ng Team Liquid Philippines. Okay na sila na meron silang Lord. Another defense na naman ang kailangan nating i-expect para sa Onyx. Pang-apat na Lord ng Team Liquid Philippines ito. Kanina pa nakakadepensa ng Onyx. This time around, ano ang kailangan gawin ng Team Liquid para tapusin ang game number 2? This time they have all of their 5 members. So ang kailangan nilang gawin dito is yung tamang pag-manage ng mga minion waves. I think mas maganda na 2 lanes na lang focus nila and don't attempt a 3 lane setup. Lalo na kasi madali din mag-split push dito itong si Kirk na sagutin yung bottom lane. And the defense coming up from Xavier is also important. So
2-lane push lang ang maximum dito para sa TL. Sa ginagawa ngayon ng Onyx Philippines na gusto nilang problemahin pa yung bottom lane ng TLPH, talaga namang kailangan nila magkapit bisig sa depensang paparating dahil yung TLPH o-opensa na. Mauhuli din si Brusco, may immortality pa naman. Si Superfit, mauhuli ni Stanford with that Petrify. Napakalinis na execution na magmumula dito sa Cavalry at talagang ang iniisa-isa na yung mga miyembro. Pero si Kirk ang nagsisilbing anchor sa may bandang likuran, pero hindi patadaig ang Apex Predator. Nagsisitakuan na sila. Immortality pa para kay King Kong. Wala na siyang kawala. Dalawa na lang ang matitira upang dumibensa at hindi ito magiging sapat. Team Liquid Philippines is now on match